Yo, hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at sa video lesson na to, pag-uusapan natin ang pagka-calculate ng profit or loss in both absolute and percentage terms. Okay guys, medyo may idea na tayo dito, pero pag-usapan natin kasi mahalaga na alam nyo paano isolve in terms of absolute and percentage. Pag sinabing absolute terms, ito yung eksaktong pera guys. And then kapag percentage, porsyento lang kung ilan. Okay? So may definition of terms muna tayo dito. Yan. So ano ba yung pag sinabing profit? No? Pag sinabing profit, the profit occurs when the selling price is greater than the cost price. So halimbawa, kung gusto mong magkaroon ng profit, sa madaling sabi, parang ano to, kita, kumbaga, di ba? So profit, magkakaroon ka ng profit kung mas mataas ang selling price mo sa cost price. Kasi pag minus mo yan, magpa-positive. So, pag nag-positive yung sagot, automatically, profit yon. Paano naman kapag loss? Sa loss naman guys, it occurs when the selling price is less than the cost price. So, halimbawa, yung cost price mo ay mataas, tapos ibebenta mo siya na sa murang halaga. So, expect mo, imbis na kumita ka, malulugi ka. So, that is a loss. In other terms, minsan guys, pareho lang yung formula nito, selling price minus cost price. So pag nag-negative, yung ibang references sinasabi nila na yun ay ano lang, loss pa rin yun. Pag nag-negative, loss yun guys. So tingnan natin yung mga in terms of percentage naman, paano yung formula. So una guys, kapag profit and loss percentage, so let's say profit percentage. Para ma-solve mo yon, yung profit percentage in profit in terms of percentage, profit divided by the cost price lang guys, and then times 100 na yun. Sa loss percentage naman, yung loss in terms of the amount of money, divide mo lang yon sa cost price and then times mo na sa 100, magiging percent na yon. For example, sa profit, a student buys a calculator for 800 pesos and sells it for 1,000. So the question is, profit ba yun or loss? So kung titignan mo, parang obvious naman eh. Siyempre, siya ay kumita ng 200, di ba? So 1,000 minus 800, 200 yun. Pero yung percentage paano? So para ma-solve mo yon, yung mismong profit na 200, i-divide mo yon sa kanyang cost price. So 200 divided by 800, so times 100, that is 25%. So ibig sabihin, meron siyang 200 peso profit or 25% profit. Kapag naman loss ang pinag-uusapan, sa example number 2 natin guys, a store buys a product for 2,500 pesos and sells it for 2,200. So tignan natin kung profit or loss ito, kasi binili niya ng 2,500 and then ibebenta niya ngayon ng 2,200 na lang. So the answer is 300 kasi loss ito guys, no? May mga times talaga ganito, nung binili mo 2,500 tapos dahil kailangan mo ng pera, ibebenta mo ng mas mura. So loss 'yon sa part mo. So 300, pag divide mo 'yon over yung mismong cost price na 2,500, so the answer is 12%. So i-times nyo sa 100 yan guys ha. And then the answer is either 300% na loss or 12% na loss. Okay, so meron tayo ditong mga ilang practice na sasagutan nyo rin sa inyong notebook. So sagutin nyo guys itong number 1, 2, and 3 sa guided practice. Calculate nyo and then tell me kung siya ba ay profit or loss. Ayan, sasagutan nyo sa notebook guys ha. So yung cost price, for example, 1,200, binenta niya ng 1,500. Is that a profit or loss? And then i-compute nyo yung profit or loss and in absolute terms and the percentage terms. Then sa number 2, cost price is 4,000, ang selling price ay 3,600. Sa number 3, cost price ay 850, selling price niya ay 1,020. So solve for the absolute values dito in terms of money and then in terms of percentage. So checkan natin maya-maya guys. So hanggang dito muna. I hope naintindihan nyo yung discussion at nasundan nyo rin syempre. So share nyo rin sa mga classmate nyo to. Subscribe, like nyo rin yung video. And see you sa susunod nating video lesson. This is Sir Lupet. Thank you, maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.